Isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at matinding pagsubok ang hatid ng ating kwento sa segment na to. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang mayor, hindi inaasahan ni Nathan at ng kanyang asawang si Nicole ang sunod-sunod na banta sa kanilang buhay. Habang hindi pa batid ni Nicole na siya'y nagdadalang tao, naging target siya ng isang hindi nakikilalang kaaway. Dahilan upang malagay nga sa panganib ang kanilang pamilya. Paano kaya nila hinarap ang takot at itinama ang kanilang mga maling desisyon upang ipaglaban nga ang kanilang mga anak at pamilya? Tunghayan natin ang kwento nila Nicole at Nathan at alamin ang mga aral mula sa ating episode na pinamagatang Mr. Mayor's Hidden Wife. Simulan na natin. Magandang araw po sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyong channel at sa inyo rin po, Miss Kat. Ako nga po pala si Nicole at gusto ko lamang pong ibahagi sa inyong channel ang pinakamahirap at pinakamasakit na pinagdaanan namin ng aking asawa na itago nyo na nga lamang po sa pangalang Nathan at ng anak namin. Isa pong mayor ang aking asawa. At sa kabila ng magandang serbisyo niya sa aming mga kababayan, meron pa ring mga taong masama ang tingin sa kanya. Hindi lamang namin inaasahan na isang araw, hahantong yun sa mga death threats na hindi lamang kay Nathan, kundi pati sa amin nang pinagbubuntis ko noon. Pakinggan niyo po ang aking buong kwento at sana kapulutan niyo po ng aral, lalong-lalo na ang mga maling desisyong nagawa namin, alang-alang sa aming anak at pamilya at kung paano namin nalagpasan ang malaking trahedya ng aming buhay. Mayor, maraming salamat po sa walang sawang pagtulong sa ating mga bata sa orphanage. Makakaasa po kayo na sa inyo po ang boto namin ngayong darating na eleksyon sa isang kandidato na tunay na may pagmamahal at malasakit sa bayan. Nagpalakpakan ng lahat, kabilang na ang mga batang mula sa orphanage na dumalo sa isang event na ginanap sa convention hall ng isang malaking mall upang pasalamatan si Mayor Nathan Sanchez para sa inihandog nga nitong tulong sa mga bata ng orphanage. At sa walang sawa, kinuha ni Nathan ang mikropono matapos itong iabot sa kanya. Naglakad naman siya patungo sa entablado at ang lahat ay malawak na napangiti. Matagal nang sumusuporta si Mayor Sanchez, hindi lamang sa mga orphanage, kundi pati sa iba na mga NGOs na tumutulong din sa kanilang mga kapwa Pilipino. Maraming salamat rin po sa inyong walang sawang suporta sa akin. Dahil sa inyo, nagkaroon po ako ng lakas para magpatuloy po sa pagsisilbi sa ating bayan. Nagpapasalamat din po ako sa suportang gusto niyong ibigay sa akin sa nalalapit na eleksyon. Pero higit sa lahat, isa lang naman po ang gabi-gabing hinihiling ko sa Diyos. At alam naman po nating lahat kung ano yon. Ang muli ko pong mahanap, ang aking nawawalang asawa. Sana po patuloy niyo akong tulungan sa paghahanap sa kanya at samahan niyo rin po ako sa pagdarasal na sana nasa ligtas na po siyang mga kamay ngayon at magkasama ulit kami. Malungkot na napangiti nga ang mga manonood matapos marinig ang sinabi ni Nathan. 4 na taon na nga ang nakalipas nang nasangkot sa isang aksidente ang kanyang asawa na si Nicole Sanchez. Sumabog ang sinasakyan nitong kotse. Ngunit sa kabila ng pangyayari, hindi tinanggap ni Nathan ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil walang nakuhang mga labi nito hanggang ngayon. Hanga pa rin ang mga tao sa kanya dahil kahit 4 na taon na nga ang lumipas, hindi pa rin ito tumitigil sa paghahanap sa kanyang mahal na asawa. Matapos magbigay ng speech si Nathan, bumaba rin siya sa entablado at nagsimula na nga ang maliit na salo-salo kasamang mga bata sa orphanage. Mark, magbaba niyo lang ako, babalik agad ako, saad nga ni Nathan. Agad namang tumango ang bodyguard ni Nathan, ngunit hindi ito pumirme sa kanyang pwesto at sumunod na nga rin sa kanya.
Hindi mo na ako kailangan samahan. Hindi ako mapapano dito. Umiling lamang si Mark at bahagyang napayo ko. Hindi na po ako papayag na may mangyari na namang insidente tulad ng nangyari 4 years ago. Malungkot nang umiti na nga lamang si Nathan sa katinapikang braso ni Mark. Isa kasi ito sa mga gwardyang kasama ng kanyang asawa nung mangyari ang aksidente. Ngunit nang sumabog ang kotse, nasa labas siya dahil may pinabili si Nicole. Pabalik na nga sana siya sa kotse nang mangyari ang pagsabog. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo doon, Mark. Isa pa, hindi pa patay ang asawa ko. Wala sa kotse ang mga labi niya. Sigurado kung buhay pa rin siya. Kung buhay pa po siya, bakit hindi niya man lang kayo binalikan o kinontak kahit isang beses man lang? Napahinga ng malalim si Nathan. Maging siya, umaasa pa rin hanggang ngayon na makatanggap nga siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Napailing na nga lamang siya. Hindi ko rin alam. Pero I'm sure, may dahilan siya. May tiwala ako sa asawa ko. Alam mo, wag na muna natin itong pag-usapan. Sige na, tara na Mark. Mukhang hindi ka naman papayag na magpaiwan. Napangiti nga si Mark at sumunod nga sa kanyang amo. Pagkarating nila sa comfort room, naiwan sa labas ng banyo si Mark habang hinihintay ang mayor na matapos sa paggamit ng banyo. Hindi naman nagtagal si Nathan dahil lumabas din ito pagkatapos ng ilang sandali. Inabutan ni Mark si Nathan ng alkohol nito at habang naglalakad sila pabalik ng convention hall ay nakatagpo nga sila ng maliit na kaguluhan sa mall. Lumapit si Nathan sa umpok ng mga tao at natagpuan ng isang batang umiiyak. Ano pong kaguluhan to? Anong nangyayari? Nagulat naman ng lahat nung nakakakilala kay Nathan. Ang ilan ay napangiti na nga lamang nang makita ang poging mayor at agad na kinuha ang kanilang mga cellphone upang pasimpleng kumuha ng litrato. Mayor, umiiyak po kasi yung bata eh. Mukhang nawalay po sa nanay. Gusto po sana naming tulungan pero ayaw naman pong magpahawak sa amin. Napatingin si Nathan sa batang lalaki na malakas na umiiyak ngayon. Nakasuot ito ng maayos at cute na damit, isang kulay asol na sombrero at may hawak itong laruan na mukhang bagong bili pa. Mami! Malakas na sad nga ng bata habang umiiyak. Nagulat naman ang lahat nang bigla itong tumakbo papunta kay Nathan at yumakap sa paa ng binata. Maging si Mark, umakmangalisin nga ang bata sa biglang paghawak nito sa mayor ngunit itinaas na Nathan ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang bodyguard. Don't worry Mark, bata lang to, hindi ako masasaktan dito. Napatango naman si Mark at napayuko na nga lamang dahil sa konting hiya na naramdaman niya dahil sa pag-overreact. Napalahod si Nathan upang makapantay ang bata. Anong pangalan mo? Mikey po! Umiiyak na sagot ng bata. Ako si Nathan. Tito Nathan, pwede ka bang sumama sa akin para madala ka namin sa office nila? At ma-announce natin sa buong mall ang pagkakahanap sa'yo para makita mo na ang mommy mo. Ilang segundo na mangalinlangan si Mike at napatingin nga kay Nathan. Ngunit matapos ang ilang segundo tumango ito at nagpaubaya. Hinayaan nga ni Mikey na kargahin siya ni Nathan. Mayor, na-announce na po namin. Ilang sandali lang siguradong nandito na po ang mama ng bata. May mga staff din po kami na nakakita po sa isang babae na mukhang may hinahanap. Tumango si Nathan at napahinga ng maluwag. Napalingon naman siya kay Mikey na ngayon ay kumalma na at tahimik na kumakain ng ice cream. Sa isang upuan, napangiti si Nathan habang pinapanood ang bata. Sige sir, pwede na po naming sigurong iwan ang bata. Mauna na po kami dahil baka hinahanap na po ako sa convention hall. Sad na lamang ni Nathan. Malugod nang umiti naman ang manager at akmang ihahatid pa nga si Nathan palabas ng opisina. Nang biglang bumukas ang pinto at dumating ang isang babae. Hingal na hingal nga ito at bakas ang takot at kaba sa kanyang mga mata.
Nasaan po ang anak ko? Napatras nga si Nathan sa kanyang kinatatayuan at si Mark naman nanlalaki ang mga mata. Ang babae kasi na nasa kanilang harapan ngayon ay kamukhang kamukha lang naman ang nawawalang asawa ni Nathan na si Nicole Sanchez. Nicole? Kinakabahan na saad nga ni Nathan. Lumapit si Nathan sa babae at hinawakan ang kamay nito. Ngunit taka lang siyang tinignan ng babae. Mommy! Nang marinig nga ng babae ang boses ng kanyang anak, agad niyang hinila ang kanyang kamay mula kay Nathan at napatakbo nga papunta kay Mikey. Mrs., natagpuan po itong anak niyo na umiiyak kanina habang naliligaw. Sa susunod po, huwag niyo pong hahayaang makalayo ang bata. Napakalaki pa naman po nitong mall. Saad nga ng manager, tumawang babae at napayakap na nga lamang sa kanyang anak. Ilang sandali pa ay tumayo ito at lumapit kay Nathan. Maraming salamat po sa inyo, pasensya na rin po sa abala sir. Hindi naman magawang sumagot ni Nathan dahil nakapako lamang ang kanyang tingin sa babae. Bakas din ang pamumuo ng mga luha sa mga mata ng binata. At ang kagustuhan nga nitong hawakan ng babae ngunit nagpipigil lamang siya. Mauna na po kami ng anak ko. Maraming salamat po ulit. Lumabas nga ang babae karga, ang kanyang anak at agad namang napahawak si Nathan sa magkabilang braso ni Mark. Hindi ako nagkakamali ng nakikita, di ba? Kamukha niya si Nicole. Siya si Nicole. Mayor, sandali. Pigil nga ni Mark. Hindi na nga napigilan pa ni Mark si Nathan na sundan ng babae. Nang maabutan sila ni Nathan, nagulat na nga lamang ang babae nang bigla sila nitong yakapin ng mahigpit. Nicole, ikaw yan, di ba? Po, hindi po Nicole ang pangalan ko, ako po si Lisa. Napatras ng isang hakbang si Nathan matapos marinig ang sinabi ni Lisa. Pero kamukha mong nawawala akong asawa, si Nicole Sanchez. Marahang natawa si Lisa at napailing. Pasensya na po, pero hindi po akong nawawala niyong asawa. Galing po akong probinsya. Laking probinsya po ko. Ngayon lamang po ako napadpad dito sa syudad. Kaya nga po medyo ignorante eh. Lisa Bernardo po ang pangalan ko, sir. Marahang hinawakan nga ni Mark si Nathan sa balikat nito upang pigilan nga ito sa pangungulit kay Lisa. May ilang mga tao rin kasi na napapalingon sa kanilang gawi at baka maging issue pa nga yun. Pasensya na. 4 na taon na kasing hinahanap ang asawa ko. Tapos, kamukhang-kamukha mo pa siya. Pasensya na Lisa. Saad na nga lamang ito at malungkot nang umiti si Lisa at napatango. Okay lang po yun. Sige po, mauna na po kami ng anak ko. Kumaway naman si Mikey kay Nathan habang papalayo sila ng kanyang ina. Nasa po naman ni Nathan ang kanyang ulo at agad siyang inabutan nga ni Mark ng tubig. Nang kumalma na nga ang mayor ay bumalik na nga sila sa convention hall. Sa kabilang banda, tahimik na umiiyak si Nicole sa loob ng taxi habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tahan na po. Malungkot na saad nga ni Mikey, saka hinaplos ang pisngi ng kanyang ina. Sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Nicole ang itsura ng kanyang asawa. Habang desperado siya nitong hinahabol. Gustong-gusto ni Nicole na yakapin si Nathan at sabihing buhay siya. Ngunit hindi niya magawa dahil sa isang dahilan. Nandito na po tayo, ma'am. Saad ng driver. Tumawa si Nicole at kinarga ang kanyang anak palabas ng taxi. Matapos silang magbayad, pumasok na nga sila sa sementeryo at nagtungo sa isang maliit na puntod. Sinimula ni Mikey na pulutin ng mga tuyong dahon gamit ang kanyang munting mga kamay. Si Nicole naman, sinimulang punasan ng lapida ng kanyang anak habang patuloy na umiiyak. Mommy, wag na po kayong umiyak. Hindi po malulungkot ang twin ko dahil nandito na po tayo. Tumango si Nicole at niyakap si Mikey. Pinunasan naman ng bata ang luha ng kanyang ina gamit ang kanyang panyo. 4 years ago, nang maganap ang aksidente, lumabas si Nicole sa kotse upang pulutin ang isang pilay na pusa.
nang biglang sumabog nga ang kotse. Nakaligtas sa pagsabog ang babae ngunit dahil sa lakas ng impact, nahulog siya sa tulay at muntika na ngang mamatay. Dahil sa pagkalunod sa tubig. Nang muling magising si Nicole, nasa isang bahay na nga siya na hindi familiar sa kanya. Nasaan ho ako? Sino po kayo? Napatras nga si Nicole upang isiksik nga ang kanyang sarili sa sulok ng maliit na kwarto. Gawa lamang sa kawayan ng bahay at sa harap ni Nicole ay isang matandang babae at isa pang babae na halos kaedad lamang din niya. Miss, kailangan mong kumalma. Baka makasama sa anak mo kung mas lalo kang may stress. Ano pong sabi niyo? Anong anak? Nagtatakang tanong ni Nicole. Napatakip ang matandang babae ng kanyang bibig at tila naluluha nga habang nakatitig kay Nicole. Diyos ko, hindi mo ba alam na buntis ka? Ano ba talagang nangyari sa'yo at paano ka napadpad sa ganitong sitwasyon? Matapos marinig ang sinabi ng matanda, agad na lumapit nga si Nicole at napahawak sa kamay ng matanda. Okay lang ba siya? Nalaglag po ako sa tulay. Yun ang naaalala ko eh. Yung bata. Okay lang po ba siya? Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa ibabaw ng palad ni Nicole at mahigpit itong hinawakan. Bigla naman itong naluha dahilan upang kabahan nga si Nicole. Okay lang siya, iha. Pero hindi nakaligtas ang isa. Sinubukan ko pa nga na iligtas pero nang makita ka namin sa ilog duguan ka na. Milagro na lang na nakaligtas pa ang isang bata. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Kambal ang dinadala mo sa sinapupunan mo pero hindi nakaligtas ang isa. Napaluhod na nga lamang si Nicole at napaiyak matapos marinig ang balitang yun. Ngunit alam ni Nicole na kung hindi lamang isang midwife ang nakapulot sa kanya malamang ay maging si Mike ay hindi na nga nakaligtas pa. Pagkatapos nun, nilamon na nga ng takot na baka maging ang kanyang natitirang anak ay mapahamak pa at mawala sa kanya. Dahil sa mga taong nagtatangka sa buhay ng kanyang asawa, nakasalukuyang tatakbo bilang governor sana. Simula ng araw na yon, napagdesisyonan ni Nicole na hayaan na nga lamang ang lahat ng isiping mamatay na siya at magtago na nga lamang sa bagong identity. Ibinigay ng matanda ang pangalan ng kanyang yumaong anak kay Nicole at simula noon kinilala na nga siya bilang si Lisa Bernardo. Bago sila lumuwas ng probinsya, maayos na ipinalibing nga muna ni Nicole ang kanyang yumaong anak. Sa sementeryo, malapit sa kung saan nakatira, ang matandang nagligtas nga sa kanya na si Manang Rosa. Sa tuwing kaarawan ng kanyang anak, nakaugalian na nga nilang bisitahin din ang puntod ng kakambal ni Mikey. Hindi lamang inaasahan ni Nicole na sa pagkakataong yun ay muling magtutuos ang landas niya at ng kanyang asawa. Nang makauwi sina Nicole at Mikey sa probinsya matapos nilang bisitahin ang kakambal ni Mike, sinabi niya kay Manang Rosa at sa anak nitong si Gina ang tungkol sa nangyari sa mall. Ayaw mo pa talaga siyang balikan, Nicole? 4 na taon ka nang hinahanap. Hanggang ngayon hindi pa rin siya sumusuko. Sad nga ni Manang Rosa. Alam ko po, Manang, pero ngayong tatakbo na naman siya bilang governor. O ewan ko kung ano, mayor po ata, natatakot po ako. Hindi nila ako nahanap pero hindi rin nila nalaman kung sino po ang may gawa ng pagsabog na yun. Kung sino ang nagtangkang patayin ako at ang mga anak namin ni Nathan. Hindi ko po alam kung sino ang kalaban ng asawa ko. Hindi ko gustong ilagay sa alang-alang si Mikey. Dahil sa paghahanap kay Nicole noon, naudlot ang pagtakbo ni Nathan bilang governor. Ngayon mukhang ipagpapatuloy na naman ni Nathan ang kanyang kandidatura. Sa kabilang banda nagtatalo naman si Nathan at ang kanyang pamilya dahil sa balak gawin ni Nathan. Hindi ka pwedeng pumunta sa probinsyang yun, Nathan. Dati nang naudlot ang pagtakbo mo bilang governor. Huling pag-asa mo na to bilang isang mayor. Itatapon mo na naman ba ang kandidatura mo para lamang sa isang bagay na walang kasiguraduhan? Pa, asawa ko po ang pinag-uusapan natin dito.
Ang asawa ko na 4 na taon nang nawawala. Kahit ang mga labi niya, hindi na ihatid sa akin. Do you expect me na ibaon lang sa limot ang lahat? Patay na si Nicole. Hindi si Nicole ang babaeng yun. Wake up, Nathan! Sad nga ng kanyang ama. Nasapo na nga lamang ni Nathan ang kanyang mukha. Saka naiyak sa harap ng kanyang mga magulang. Dinaluhan naman siya ng kanyang ina at mahigpit na niyakap habang umiiyak. Peter, tama na. Imbes na tulungan mo ang anak mo, mas lalo mong ginugulo ang isip niya. Tingin mo ba makakatulong ang pagsigaw mo? At bakit ganyan ka magsalita kay Nicole? Nakalimutan mo na bang si Nicole ang walang pagod na nag-alaga sa'yo nung stroke ka at hindi makalakad? Napalingon naman si Nathan sa kanyang tiyahin na si Mildred dahil sa pagharap nga nito kay Pete. Ang ama nga ni Nathan na nakababatang kapatid din ni Mildred. Bakit ba palagi mo nalang sinusumbat sa kanya ang paghinto niya sa pagtakbo nung nakaraang eleksyon? Hindi naman nawala sa atin ang posisyon. Tumakbo ang asawa ko kapalit ni Nathan at nanalo siya. Atin pa rin ang posisyon, Peter. Nasa pamilya pa rin natin. Stop overreacting. Sad ni Mildred. Tumigil ka sa pangingialam dito, Mildred. Gusto mo bang hayaan ko na lang siya? Nabitawan na naman ang pagkakataon na yun? Hindi na siya magkakaroon pa ulit ng pagkakataon. Over time, maglalaho ang impluensya niya kapag naalis na nga siya sa posisyon niya bilang mayor. Kapag binitawan niya pa ito, mawawalan na ng kumpiyansa sa kanyang mga kaalyado natin at hindi na ulit siya susuportahan pa sa susunod na tatakbo siya. Natahimik na nga lamang si Mildred at napabuntong hininga na nga lamang. Kahit nahirap at nangihina, sinikap ni Nathan na tumayo nga at harapin ang kanyang ama. I guess, kapangyarihan lang talaga ang importante sa iyo, Papa. Mas importante pa sa sarili mong pamilya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahanapin ko ang asawa ko nang hindi umatras sa eleksyon. Matapang na saad nito. Matapos magsalita ay nilampasan pa nga ni Nathan ang kanyang ama tumakyat sa kanyang kwarto upang magimpake. Nakasunod naman sa kanya si Mark na may dalang bagahe. Bakit may dala kang gamit, Mark? Tanong nga ni Nathan. Sasama po ako sa inyo, Mayor. Kumunot ang noon ni Nathan at napasinghal. Malilintikan ka lang kay Papa kapag pati ikaw sumuway sa kanya. Maiwan ka na dito. Gusto mo bang matanggalan ka talaga ng trabaho dahil kay Papa? Lumapit si Mark. Sakay nilapag nga ang kanyang bag sa tabi ng mga gamit ni Nathan. Desidido pa rin itong sumama sa kabila ng pagbabanta ni Nathan. Dahil doon napailing na nga lamang siya at natawa. Talagang nauna ka pang mag-impake kaysa sa akin ah. Paano mo na lamang aalis ako? Napangiti na nga lamang si Mark at nahihiyang napayuko. Nabasa ko lang po kung ano ang iniisip niyo, kaya naghanda na ako sa pagkakataong to. Muling natawa si Nathan sa kaginulong buhok ni Mark. Pagkatapos nilang mag-impake, dumiretso na nga sila sa pag-alis ng mansyon ng mga Sanchez, dala ang kotse ni Nathan. Kinabukasan nagtungo si Nicole sa ilog upang maglaba ng kanilang mga damit nang mapansin niya ang kaguluhan sa isang parte ng ilog. Ano na naman kaya ang ginagawa ng mga marites dyan? Mukhang interesting ang pinag-uusapan nila. Saad nga ni Gina habang karagarin ang kanilang mga labahin. Hayaan mo na sila, Gina. Maglaba na lang tayo bago pa uminit ang araw. Nagsimula naman sa paglalabas sila Nicole at Gina nang hindi nga pinagtutuunan ng pansin ang kaguluhan ng mga babae. Ngunit ilang sandali pa, naghiyawan sila. Sa kilig kaya naman, napalingon si Nicole. Hindi na nga napigilan pang mapatayo pang silipin kung ano nga ba talaga ang meron doon. Napawang na nga lamang ang bibig ni Nicole nang makitang dalawang matipunong lalaki na wala pang itaas na damit habang naliligo sa ilog. Anong ginagawa ng dalawang yan dito? Tanong ni Nicole. Napatakip na nga lamang si Nicole ng kanyang bibig habang nakatitig kina Nathan at Mark. Para silang mga lalaking model sa kalendaryo. Nakulang na lamang ay hubaran na nga ng mga babaeng nanunood sa kanila.
Ang pogi-pogi nyo naman. Daan kayo sa bahay namin mamaya. Pakakainin ko kayo ng cookies. Masarap ang cookies ko. Nabigla naman si Nicole sa sinabi ng isang babae dahilan upang mabitawan niya ang stainless steel ng palangga ng hawak niya. At umalingaw-ngaw nga ang ingay nito sa ilog dahil doon napalingon ang lahat sa kanya. Sorry. Saad na nga lamang ni Nicole. Taranta namang pinulot ni Nicole ang kanyang palanggana. Kaya nagmamadaling lumakad pabalik sa pwesto nila ni Gina. Lisa, sandali! Sigaw nga ni Nathan. Nagkatingin na naman sina Gina at Nicole nang makilala rin ni Gina ang lalaking humahabol kay Nicole ngayon. Nanlaki ang mga mata niya at agad na napatitig nga na nga lamang sa kanyang mga labahin. Sir Mayor? Kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Nicole. Napangiti si Nathan sa kahinawi nga ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Napaiwas naman ang tingin si Nicole at napalunok ng laway. Naghahanap kami ng lupa at naisipan kong isama itong bodyguard ko na si Mark. Gusto ko kasing magtayo ng rest house sa lugar na to. Taga dito ka rin pala, Lisa? Pilit namang ngumiti si Nicole sa kanyang asawa. Opo, taga dito po ako. Welcome po dito sa sitio namin, Mayor. Kalmadong saad na nga lamang nito. Lisa, huwag mo na akong tawaging Mayor dito. Mukhang hindi ako kilala ng mga tao dito. Mas gusto kong normal na bisita lamang ang tingin nila sa akin. Napalingon naman si Nicole kay Mark na tahimik lamang na nakatayo sa likod ni Nathan. Liblib na lugar na po kasi ito. Sir. Minsan nga po kahit signal nawawala po dito eh. Kaya hindi po laging nakakanood ng telebisyon ng mga tao. Hindi po laging updated sa mga balita. Kwento nga ni Nicole. Ganun ba? Pero ikaw, mukhang updated ka ba sa balita? Dahil kilala mo ako. Hindi ko naman sinabing mayor ako pero mukhang alam mo. Nagtatakang saad na nga lamang ni Mayor. Pilit na natawa na nga lamang si Nicole at napakamot sa kanyang ulo. Bakit mo naman kilala kung hindi pala kayo palaging nakakanood ng balita dito? Napalingon naman si Nicole kay Gina. Upang humingi ng backup, ngunit napaiwas lamang ito ng tingin sa kanyang mukha at mukhang takot na takot nga din. Crush ko po kasi kayo. Opo, yun po ang dahilan. Napakuyom na nga lamang si Nicole sa kanyang kamay, saka napahinga ng malalim. Si Nathan naman ay marahang natawa nga at napailing. Sabi mo nung isang araw, first time mo sa syudad? Doon sa lugar kung saan ako namumuno? Paano mo ako naging crush? Nung isang araw ko lang po kayo naging crush, bago po ako umuwi. Inistalk ko po kasi kayo sa social media. Kaya ganun po. Napatango na nga lamang si Nathan at napangiti. Napahinga ng malalim si Nicole dahil mukhang wala nang itatanong pa ang kanyang asawa. That's unexpected pero salamat Lisa. O paano mauna na kami nitong si Mark? Na-enjoy kasi namin ang tubig dito dahil napakalinis. Sige po, enjoy po. Ingat po sa mga mata ng mga marites ha. Baka ubaran po kayo. Natawa na nga lamang si Nathan sa sinabi ni Nicole, saka kumaway nga paalis. Nang makalayo sina Nathan at Mark, bumalik si Nicole sa kanilang pwesto. Bakit ganun ang sinabi mo? Crush mo siya? Talaga lang ha? Wala na akong ibang naisip kanina. Baka pag hinalaan niya ako kung sasabihin kong matagal ko na siyang kilala. Ang sabi ko dito ako lumaki, buong buhay ko. Napabuntong hininga na nga lamang si Gina at napatitig nga kay Nicole nang may pag-aalala sa mata. Pagkatapos nilang maglaba, diretso silang umuwi nang hindi lumilingon. Sa pag-asang yun na nga ang huling pagkakataong magtutuos ang landas nila kina Nathan at Mark, ngunit nagkamali sila. Lisa, pumayag ka na. Bagay na bagay kayo nitong si Nathan oh. Malay mo, manalo na tayo sa susunod na binibini at ginoo ng sityo natin. Saad nga ng kapitbahay nito. Napatalikod na nga lamang si Gina upang hilutin ang kanyang noo dahil sa nangyayari. Nagtungo kasi sa kanilang bahay ang mga nakatatanda sa kanilang sityo
upang pilitin si Nicole na maging partner ni Nathan sa darating na pageant na taon-taon ginaganap sa kanilang sityo. Wala na po bang ibang pwedeng contestant? Marami pa naman pong iba eh. Hindi po talaga ako magaling pagdating po sa rampa-rampa na yan. Baka mapahiya lang po tayo dahil sa akin. Hay naku, ikaw talaga Lisa. Palagi kang walang kumpiyansa sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Sabi nitong si Nathan, expert daw siya sa mga pageant. Siya raw ang magtuturo sa'yo. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Nicole at napahinga ng malalim. Sa isang pageant din kasi sila unang nagkakilala ni Nathan. Nung nasa kolehiyo pa lamang sila, simula nang maging mag-partner sila nagkaroon na nga sila ng interes sa isa't isa hanggang sa humantong sila sa kasalan. Mikey, ano sa tingin mo? Dapat bang sumali ang mama mo? Hindi. Napahawak naman si Mikey sa kanyang baba upang mag-isip. Gusto ko pong makita si Mommy na nakasuot po ng magandang dress. Masiglang saad nga ng bata dahilan upang magpalakpakan ng mga matatanda. Dahil una pa lang ay mukhang wala na nga silang balak na payagan si Nicole na tumanggi. Wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag na nga lamang. Todo suporta naman sa kanila ang kanilang mga kasityo at mukhang confident sila na kaya na nga nilang manalo sa taong ito dahil kina Nathan at Nicole. Siguraduhin mo na walang video o picture ang malilik sa social media lalo na ang kay Lisa. Ayoko munang pagkaguluhan siya ng mga tao lalo na't wala pa tayong ebidensya na siya talaga ang asawa ko. Napatango na nga lamang si Mark sa utos ni Nathan. Paano po kung hindi nga siya? Napahinga ng malalim si Nathan saka napalingon kay Lisa na tahimik na kumakain ng banana chips sa gilid ng entablado. Di alis tayo. At least kung yun man ang totoo, mapapanatag na ako at hindi na ako aasa pa na siya talaga si Nicole. Pagkatapos ng mag-usap ni Nathan at Mark, bumalik na nga si Nathan sa entablado at lumapit kay Nicole. Mukhang napaaga tayo ng punta. Pero sabi nila 2:00 daw ng hapon ng practice, bakit kaya wala pa yung mga ibang contestant? Nagtatakang saad nga ni Nathan. Ganun talaga ang mga karatig sityo. Sinasadya nilang magpahuli para lang magpasikat at magmukhang importante. Matagal nang hindi magkasundo ang nakatatanda sa sityo namin. At sa ibang mga sityo, ewan ko nga kung bakit ba sila parang mga bata na nagpapagalingan eh. Natawa na nga lamang si Nathan, saka naupo sa tabi ni Nicole. Bahagya namang kinabahan si Nicole, ngunit sinikap nga niyang kalmahin ang kanyang sarili upang hindi mapaghalataan ng kanyang asawa. Banana chips, gusto mo sir? Gawa ito ni nanay. Kumuha naman si Nathan ng banana chips, saka kumain kasabay si Nicole. Ang ganda dito sa lugar niyo, tahimik, simple ang buhay. May konting gulo pero hindi naman ganoon kalala. Ang babait din ng mga tao dito. Tataba nga ata kami ni Mark dito dahil sa dami ng mga pagkaing dinadala nila sa tinitirhan namin. Ganun po talaga ang mga tao dito sir. Lahat kami dito magkakakilala. Kapag may problema ang isang pamilya, nagtutulungan kaming lahat. Maliit man o malaki ang may bibigay. Ang tingin po namin sa lahat ng nandito kapamilya. Kwento nga ni Nicole. Tingin mo ba, kapamilya na rin ang turing nila sa akin? Bahagyang natawa si Nicole dahil sa tanong ni Nathan. Hindi pa po ba halata? Sa dami po nang nagkakakrush sa inyo dito. Baka nga po hindi na kayo pauwiin sa syudad eh. Natawa na nga lamang si Nathan at napailing. Pati ba ikaw ganun ang iniisip? Tanong ni Nathan. Po? Tanong ni Nicole. Sabi mo kahapon, sa ilog crush mo ko. Pilit namang natawa si Nicole at napakamot na nga lamang sa kanyang ulo dahil hindi siya makapaniwalang naalala pa nga ni Nathan ang nasabi nga niya sa ilog. Naalala niyo po pala yun sir? Pero wag po kayong mag-alala. Wala naman akong gagawin sa inyo. Masaya na po akong maging tagahanga nyo. Saad nga ni Nicole. Ano bang nagustuhan mo sa akin, Lisa? Kailangan niyo po ba talagang malaman yun, sir? Hindi po ba pwedeng secret ko na lang po yun? Natawa naman si Nathan dahil sa sagot ni Nicole. Curious lang naman po ako. Pwede ko naman sigurong malaman, di ba? Saad nga ni Nathan.
Ilang segundo namang natahimik si Nicole upang pag-isipan ang kanyang mga susunod na sasabihin. Siyempre po una, nakuha ang atensyon ko dahil ang gwapo nyo. Mukha rin po kayong mabait. At nakita ko po sa social media na ang dami nyo na pong natulungan kahit noong nahinto kayo sa politiko ng 1 taon. Hinahanap ko kasi ang asawa ko nung mga panahon na yon. I also suffered from depression dahil nga sa pangungulila sa kanya. Ayaw ng mga magulang ko na bitawan ko ang kandidatura pero dahil napaka-unstable ng pag-iisip ko, wala silang nagawa kundi pagpahingahin muna ako. In God's will, nakapag-recover naman ako. Pero yung lungkot at pangungulila dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Agad namang nagbadya nga ang mga luha ni Nicole matapos marinig ang sinabi ni Nathan. Para bang nadurog ang kanyang puso matapos marinig ang pinagdaanan ng kanyang asawa dahil sa pagtatago niya. Hinahanap mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Baka naman iniwan ka na talaga. Baka rin po sumama na sa ibang lalaki. O kaya naman, patay na. Sad pa nga ni Nicole. Yan naman ang sinasabi ng lahat sa akin eh. Pero hindi ako naniniwala na patay na si Nicole. Walang labi ang nahanap sa aksidente noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako kinokontak hanggang ngayon pero sana nasa mabuti siyang kalagayan. Mahinahong sad naman ni Nathan. Ilang sandali pa na udlot na nga ang kanilang pag-uusap dahil sa pagdating ng ibang mga contestant na sasali sa pageant. Tulad ng inaasahan na tagpuan nga na matatalim na nga ang tingin ng mga matatanda sa magkakaibang sityo. Pagkatapos ng kanilang pag-iensayo, pilit naman Nathan si Nicole na hayaan siyang ihatid dito hanggang sa kanilang bahay. Nasaan nga pala ang papa ni Mikey? Tanong nga ni Nathan kay Nicole. Wala, naghiwalay na kami. Napalingon naman si Nathan upang obserbahan ang reaksyon ng kanyang kasama. Mabait na bata si Mikey, mukhang nagmana sa mama niya. Napangiti naman si Nicole at bahagyang natawa. Mas nagmana si Mikey sa papa niya. Sad nga ni Nicole. Talaga? Agad namang natigil si Nicole sa pagsasalita dahil nga sa kanyang nasabi. Oo, kung hindi lang nagloko ang lalaking yun, buo pa sana kami ngayon. Nagmadali namang maglakad si Nicole patungo sa kanilang bahay upang iwasan na nga ang iba pang mga tanong ni Nathan. Sa kanilang pinto ay nakaabang si Manang Rosa at seryoso ang tingin lalo na kay Nathan. Magandang gabi po Manang Rosa. Hinatid ko lang po sila isa. Sa kabila ng pagbati ni Nathan, hindi naman siya sinagot ni Manang Rosa at tinignan na nga lamang siya nito. Ano ang intensyon mo sa anak ko? Seryosong tanong niya. Ma, pagpipigil naman ni Nicole. Napahawak naman si Nicole sa braso ni Manang Rosa. Dahil sa biglang tanong nito, nilalapitan mo lang ba siya? Dahil kamukha siya ng asawa mong nawawala? Nabigla naman si Nathan at hindi kaagad nakasagot kay Manang Rosa. Hindi po sa ganun. Nabanggit sa akin ni Liza na napagkamalan mo raw siyang asawa mo. Nag-aalala naman ako para sa anak ko. Sana hindi mo siyang gawing panakipbutas sa pangungulila mo sa nawawalang asawa mo. Sad pa ni Manang Rose. Matama na po. Sita nga ni Nicole. Hindi naman nakinig si Manang Rosa kay Nicole at hindi pa nga rin pumasok sa kanilang bahay. Hindi po ganun ang intensyon ko kay Lisa. Manang Rosa, sige po mauna na ho ako. Umalis naman si Nathan at iniwan na nga lamang ang dalawa na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nang makauwi nga ang binata, nakatatak pa rin sa kanyang isip ang sinabi ni Manang Rosa. May bago ka bang nalaman tungkol sa background ni Lisa? Agad namang lumapit si Mark kay Nathan upang dalhin nga ang mga papeles na pinadala nga sa kanila ng kanilang private investigator. Mukhang normal po ang lahat, Mayor. Nag-aral siya sa isang malapit na paaralan. Hindi po nakatapos ng kolehiyo dahil pinili pong magtrabaho ng maaga. Pagkatapos nun, wala na pong nahanap ang investigator tungkol sa kanya. Maliban sa pagbalik nila dito ng pamilya niya at buntis na po siya noon. Saad ni Mark. So, hindi alam kung sino nga ma? Tanong nga ni Nathan. Hindi po sir eh, pero ongoing pa rin ang background checking. Initial findings pa lang po ito, mga naipasa nila. Mark, kung sakaling siya nga si Nicole, hindi ba ibig sabihin din nun, anak ko si Mikey?
Tumango si Mark at tipid na ng pangiti. Sige, pagpatuloy niyo lang ang investigation. Mas laliman niyo pa. Copy, Mayor. Sagot ni Mark sa kamuling nagtungo sa kanilang mga papeles. Kinuha naman ni Nathan ang litrato ng kanyang asawa na palagi niyang daladala sa kanyang wallet. Pati na nga rin ang isang rosary. Sa mga pagkakataong yun umaasa na nga lamang si Nathan na panatilihing ligtas ang kanyang asawa kung nasaan man ito at bigyang linaw ang kanyang mga paghihinala tungkol sa tunay na katauhan ni Lisa. Kinabukasan ng mapadaan si Nathan sa bahay nila Manang Rosa, ay nakasalubong niya si Mikey na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Nang makita siya nito, agad itong napatakbo papunta sa kanya upang yumakap. Mukhang nag-e-enjoy ka dito, Mikey. Nasaan ang mama mo? Nasa loob po, nagluluto. Talaga? Pwede mo ba siyang tawagin? May tatanong lang sana ako sa kanya. Pakiusap nga ni Nathan sa bata. Tumango si Mikey at ngumiti. Maingat naman siyang ibinaba ni Nathan at agad na napatakbo ang bata papasok sa kanilang bahay. Naiwan naman si Nathan sa labas habang naghihintay. Nathan? Tawag nga ni Feliz. Napalingon si Nathan sa tumawag nga sa kanyang pangalan at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang tita Mildred at ina na si Feliz. Ma, tita, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Nathan. Pasensya na, anak ko. Hindi na ako mapakali dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ka rin naman makontak dito sa lugar na to, kaya pumunta na ako dito kasama ang tita mo. Saad ng ina nito na si Feliz. Si Papa, ano pong sabi niya? Nagkatinginan nga sina Feliz at Mildred. Napabuntong hininga ang tiya ni Nathan bago nagsalita. Tumakas lang kami. Hindi alam ng papa mo na nandito kami. Ang sabi namin magbabakasyon lang kami sa Siquijor. Napabuntong hininga naman si Nathan sa kanapalingon sa kanyang ina. Ma naman, siguradong mag-aaway na naman po kayo ni Papa kapag nalaman niyang nandito kayo. Don't worry, Nathan. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Napupuno na rin ako sa Papa mo na sobrang obsessed sa eleksyon. Tito Nathan! Sabay-sabay na napalingon nga ang lahat sa gawi parating na nga si Mikey. Kasunod naman niya ang kanyang ina na may hawak pang sandok at agad na napatigil nang makita nga ang ina at tiya ni Nathan. Oh my God! Hindi makapaniwalang saad ni Mildred sa kanapatakip ng kanyang bibig. Nicole? Saad nga ni Feliz. Tarantang papalapit nga si Feliz kay Nicole at mahigpit itong niyakap. Tinataga naman ni Nicole ang kanyang loob sa kabila ng panlalambot ng kanyang puso ngayong yakap-yakap nga siya ng ina ni Nathan na dati niyang asawa na itinuring na nga rin niyang tunay niyang ina. Ma, calm down. Ito si Lisa, yung tinutukoy ko sa inyo bago ako umalis. Natauhan naman si Feliz at agad ngang napaatras. Pasensya na iha. Kamukhang kamukha mo kasi talaga ang daughter-in-law ko eh. Miss na miss ko na rin kasi ang batang yun. Napapunas naman si Feliz sa kanyang luha at si Nicole at bahagyang napangiti. Nasabi nga po sa akin ni Nathan ang tungkol sa asawa niya. Pasok po kayo? Napahinga ng malalim si Nicole. Sa kapalihim na pinunasan ng kanyang luha habang nakasunod naman sa kanya. Sina Nathan pati na nga rin ang ina at tiya nito. Kasalukuyang wala si Manang Rosa at Gina dahil nabili nga sila sa palengke. Habang hinahanda ng mainom na tubig ang mga bisita, hindi naman mapakali si Nicole dahil sa hindi maalis-alis na tingin nga ni Feliz kay Mikey. Dito na rin po ba kayo maninirahan kasama si Nathan? Pangusisa nga ni Nicole. Hindi, napadaan lang kami dito. Dahil itong si Feliz nag-aalala kay Nathan bukas uuwi rin kami at dediretso sa Siquijor. Dahil yun ang ipinagpaalam namin sa kapatid ko. Napangiti si Nicole, sakay nabot nga ang mga banana chips na gawa nila. Kumain naman sila at mukhang na-enjoy rin naman ang pagkain. Matapos ang pakikipagkwentuhan nila kay Nicole, nagpaalam na nga rin silang babalik sa tinitirhan nila Nathan. Bakit mo naman pinapasok dito, Nicole? Paano kung makakita sila ng kung ano na makakapagpakilala sa tunay mong katauhan? Tanong nga ni Manang Rosa. Manang, wag po kayong mag-alala. Wala naman pong masamang nangyari saka yung mga kasama po ni Nathan kanina sobrang bait po nila sa akin noon. Lalo na po si Mama.
Napabuntong hininga na nga lamang si Manang Rosa matapos marinig ang paliwanag ni Nicole. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, Nicole. Hindi biro ang napagdaanan mo bago ka namin natagpuan. Muntikan ka nang mawala. At hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung sinong nagtangka ng buhay mo. Kaya mag-iingat ka. Kasi baka saksakin ka pa talikod. Sad nga ni Manang Rosa. Manang naman, nag-overreact na po kayo. Hindi po mangyayari yan. Saka mag-iingat na po ako, ang galing-galing ko nga pong mag-acting Sad pa nga ni Nicole. Natawa na nga lamang si Gina habang nilalambing ni Nicole si Manang Rosa. Naku, ewan ko sa'yo, mabuti pa iripak mo na yung mga saging. Opo, boss ma'am. Nagtungo nga si Nicole sa mesa upang simulang mag-repack ng mga saging nang bigla na nga lamang niyang napansin ang isang wallet na naiwan na inuupuan nga ni Feliz kanina. Manang, isa sa uli ko lang po to, naiwan ni Mama. Sad ni Nicole. Bahala ka, basta mag-iit ka. Bumalik ka agad. Huwag mong takasan yung inutos ko sa'yo. Natawa na nga lamang si Nicole at napailing bago umalis. At magtungo sa tinitirhan nila, Nathan. Tatawagin niya na nga sana ang kanyang asawa ngunit napansin niyang nagmamadali si Mildred na magtungo sa likod ng bahay. Nagkaroon naman ng masamang kutob si Nicole. Kaya naman wala sa sarili nga niyang sinundan ang kanyang tiyahin na si Mildred. Hanggang sa makaabot sila sa isang liblib na lugar. May kausap na nga itong lalaki na sa unang tingin pa lamang ay nakakapanghinala na. Yung pinapagawa ko sa'yo, siguraduhin mong magiging pulido na ngayon. Pumalpak ka na noon. Kapag nakaligtas ulit sa'yo si Nicole, ikaw na ang susunod na ipaliligpit ko. Napalunok naman ng laway ang lalaki habang si Nicole agad na patakip ng kanyang bibig at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Ma'am, hindi naman po tayo sigurado kung siya talaga ang asawa ni Mayor. Sa mukhang hindi naman po talaga tatakbo si Mayor bilang governor dahil sa paghahanap niya sa asawa niya. Napakunot noo si Mildred. Sinusubukan mo pa akong pangaralan? Gawin mo na lang kung ano ang pinapagawa ko sa iyo dahil dalawa tayong malalagot kapag nalaman nilang ako ang napapatay kay Nicole noon. Naintindihan mo ba? Masungit na saad nga ni Mildred. Opo ma'am, kahit nang asawa ko na ang tumakbong governor at nanalo, mukhang bibig pa rin ng taong bayan. Si Nathan. Puro Nathan. Ano bang meron sa batang yun? Halos manginig na nga lamang ang kamay ni Nicole matapos marinig ang sinabi nito na dapat nga'y mawala ang asawa ni Nathan para yun ang pagkabalahan niya. Basta ikaw nang bahala kung ano ang gusto mong gawin dun sa babae. Naninindik ang balahibo ko sa tuwing nakikita ko siya dahil kamukhang kamukha niya si Nicole. Paano po yung bata, ma'am? Sad ng estranghero. Ilang segundong natahimik sila Mildred at ang lalaki bago narinig ni Nicole ang mga salitang mas lalong nagdulot sa kanya ng takot. Abay, syempre iligpit mo rin ang bata. Hindi maganda ang kutob ko sa batang yan. Nanginginig man sa takot ay sinikap ni Nicole na hindi nga makita nila Mildred habang pabalik ito sa tirahan nga ni Nathan. Napatakbo naman si Nicole at hindi alam kung saan tutungo dahil sa gulo ng kanyang isip. Ilang sandali pa natigil na nga lamang siya dahil sa pagharang sa kanya ni Nathan na kasama si Mark at mukhang kagagaling lamang sa ilog. Nathan, tulungan mo ako! Agad namang nataranta si Nathan nang makita ang sitwasyon ni Nicole. Lisa, anong nangyari? Bakit ka tumatakbo umiiyak? Hindi naman maayos na makapagsalita si Nicole dahil inaatake na nga siya ng kanyang PTSD o Post-Traumatic Syndrome. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni Manang Rosa na ilayo siya sa syudad 4 years ago. Grabe ang panginginig ng kanyang mga kamay at hindi nga siya makausap ng maayos. Kahit na sinisikap ni Nicole na makapagsalita, mahigpit siyang niyakap ni Nathan. Shh, andito lang kami. Andito ako, hindi kita hahayaang mapano. Agad namang kumuha si Mark ng tubig na maiinom nga ni Nicole. Hinayaan lamang ni Nathan na umiyak si Lisa. Hanggang sa kumalma na nga ito. Sa pagkakataong yun naluha nga rin ng binata dahil pakiramdam niya muli niyang niyakap ang kanyang asawa. Nang kumalma na nga si Nicole, nagpaiwan sila ni Nathan upang mag-usap. Kailangan ko ang tulong mo para mapanatiling ligtas ang anak ko. May mga taong gustong manakit sa kanya. Saad ni Nathan. Ano? Teka, sino?
At bakit naman may gustong manakit kay Mikey? Napatitig naman si Nicole kay Nathan at hindi alam kung paano sisimula ng pagkukwento. Sumama ka sa akin. Sa pag-alis dito mamaya, may pupuntahan tayo. Kailangan hindi malaman ng kahit na sino, kahit ang mama mo at tita mo. Doon sa lugar na yun, sasabihin ko ang lahat. Saad nga ni Nicole na parang kinakabahan pa. Lisa, sasamahan ka na namin. Baka mapano ka pa sa daan. Bahagyang naluha naman si Nicole at napatango na nga lamang. Nang makarating sila sa bahay ni Manang Rosa, nagulat nga sila nang bigla na nga lamang mag-impake si Nicole. Anak, saan ba kayo pupunta? Ano bang nangyayari dito? Bakit kasama mo si Nathan? Ma, marami pong salamat sa lahat. Pabalik po ako dito para ayusin ang lahat. Pangako nga ni Nicole. Kinarga naman ni Nicole si Mikey na takang pinapanood lamang ang lahat. Nagmadali silang umalis kasama si Nicole at Mikey, sina Nathan at Mark. Kahit papaano nakahinga naman ng malalim si Nicole dahil alam niyang magiging ligtas sila sa piling ng kanyang asawa. Ginamit nila ang kotse ni Nathan upang umalis. Mahabang biyahe at tinabot nga sila ng umaga bago makarating sa isang sementeryo. Mommy, dadalawin po natin ang twin ko? Nakangiting tanong nga ni Mikey. Agad namang naiyak si Nicole at napatango na nga lamang sa kanyang anak bago siya bumaling kay Nathan. Tara, sumunod kayo sa akin. Karga-karga ni Mark si Mikey habang ang mag-asawa naman napahinto sa puntod ng kakambal ni Mikey. Lisa, bakit mo ako dinala rito? Sino to? Tanong nga ni Nathan. Baka sa mukha ni Nathan na mayroon na nga siyang ideya sa mga nangyayari dahil sa mga naluluha nga nitong mata. I'm sorry. Nathan, kung hindi ko sinabi, kung nasan ako, kung hinayaan kong magdusa ka sa pagkawala ko. Pero may dahilan ako, at ito yun. Napakulot no si Nathan. Nicole, all this time ikaw talaga ang asawa ko? Tumangong si Nicole at mas lalong naiyak, sumunod namang napatingin si Nathan sa puntod ng kakambal ni Mikey. Hindi ko alam na buntis pala ako nung nangyari ang aksidente. Nakaligtas ako sa pagsabog dahil nakalabas ako sa kotse. Pero nahulog ako sa tulay at muntikan ng mamatay. Kung hindi ako nailigtas ni Manang Rosa, kambal ang dinadala kong anak. Baka pati si Mikey nawala na rin. Napaluhod si Nathan sa harap ng puntod ng kanilang anak at para bang unti-unting gumuguha ang kanyang mundo habang nakikinig sa pag-amin ni Nicole. Maging si Nicole halos hindi na nga makapagsalita pa ng maayos dahil sa pag-iyak niya. Natakot akong pati ang natitira nating anak ay mapahamak, kaya nagtago ako. Pero tamang ginawa ko, Nathan, dahil ang taong gusto kong ipapatay, nakatira lang sa iisang bubong kasama mo. Napalingon si Nathan kay Nicole at humingi ng sagot. Si Tita Mildred. Tuluyan nang nabasag ang boses ni Nicole at naupo na nga lamang sa tabi ng labi ng kanyang anak habang umiiyak. Narinig ko siyang may kausap na lalaki kanina. Ipinapaligpit niya kami ni Mikey. Kahit na hindi pa siya sigurado kung ako ba talaga ang asawa mo. Demonyo ang Tita Mildred mo, Nathan. Napakunot mo si Nathan. Bakit naman gagawin niyo ni Tita Mildred? Tanong nga nito. Sobrang bait niya sa atin at wala naman tayong ginawang masama sa kanya, di ba? Yan din nga ang inakala ko noon, Nathan eh. Sobrang close kami ni Tita Mildred. Pero narinig ko ang lahat kanina. Malinaw na malinaw ang lahat. Siya ang nagpapatay pero narinig ko ang lahat kanina. Para tuluyan kang sirain at para tumigil ka na sa pagpupolitiko. Gusto niyang asawa niya na lang ang makakuha ng lahat ng glory na natatanggap mo. Ilang beses ngang napailing sa Nathan at hindi pa rin makapaniwala. Kailangan ko ang tulong mo, Nathan. Gusto kong makamit ng anak natin ang hustisya. Wala akong kapangyarihan para magawa yun pero ikaw posible. Pagmamakawa nga ni Nicole. Napatango si Nathan habang umiiyak saka napayakap nga kay Nicole. I'm so sorry, Nicole. Thank you for surviving everything. Salamat sa pagiging matapang. Maigpit na niyakap nga ni Nicole ang kanyang asawa at ibinaba naman ni Mark si Mikey upang mayakap nga ito ang kanyang mga magulang at mayakap sila. Ikaw po pala ang daddy ko, Tito Nathan? Walang kamuang-muang at nakangiting saad nga ni Mikey habang naiiyak. Napangiti naman si Nathan saka hinalikan sa noo ang kanyang anak.
Sumunod siyang bumaling sa puntod ni Sam. Anak, pagbabayarin ni Papa ang gumawa nito sa inyo. Pangako hindi na mahihirapan pa ang mami mo simula ngayon. Andito na ako para protektahan sila ng kapatid mo. Pagkatapos nga nilang bisitahin ang puntod ni Sam, nagtungo sila sa isang hotel upang doon nga magpalipas ng gabi. Mabilis na nakatulog si Mikey dala ang pagod habang si Mark ay nasa hiwalay nga na kwarto. Nicole, kailan ka pa nagsasuffer ng ganitong episodes? I mean, yung PTS. Naring aksidente. Hindi na rin naman na ganun kalala. Dati, makarinig lang ako ng konting putok kahit galing lang sa laruan. Nanginginig na ako at nanlalamig. Na-trigger. Kanina, dahil sa mga nadiskubre ko sa tita mo. Lumapit nga si Nathan kay Nicole upang yakapin ito at halikan sa noo. I'm sorry Nathan. Alam kong walang tigil mo kung hinanap pagkatapos kong mawala. No, my wife. Tama ang ginawa mo. Kung hindi ka nagtago, hindi ko alam kung ano pang maaaring magawa ni Tita Mildred sa'yo. Wala akong kaide-ideya na ganong klaseng tao pala siya. Hindi rin ako makapaniwala, Nathan. Hindi ko rin matanggap na mismong kamag-anak mo ang mananakit sa akin. Yun pang malapit sa akin pero hindi ka ba nagdadoubt sa mga sinabi ko? Tanong nga ni Nicole. Bakit naman ako magdududa? Asawa kita Nicole, I trust you with all my heart. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Alam ko kung ano ang mga kaya at hindi mo kayang gawin at isa doon ang paninira ng ibang tao. Salamat Nathan. Salamat sa pakikinig sa akin kahit na hindi ako makapagpaliwanag ng maayos nung malis tayo. Sobrang gulo ng isip ko noon. Kumalma lang ako nung kaharap natin si Sam. Maingat na kumalas nga si Nathan sa pagyayakapan nga nila Nicole. Nung nagkita tayo sa mall, si Sam din ba ang dinalaw niyo? Kaya nandito kayo sa syudad? Tumango nga si Nicole at ngumiti. Birthday nila nung araw na yun. Pagkukwento nga nito. Napayo ko naman si Nathan at muling binalot ng lungkot. Hinawakan naman ni Nicole ang magkabilang pisngi ng kanyang asawa upang iangat nga ang tingin nito. Wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari. Pagkatapos nating maparusahan ang Tita Mildred mo, magsimula ulit tayo ng bagong buhay. Ipagpatuloy mo ang pagtakbo mo bilang governor at susuporta kami ni Mikey sa'yo. Napangiti naman si Nathan sa kamuling niyakap si Nicole. Ginugol nga nila Nathan at Nicole ang kanilang oras kasama ang kanilang anak bago sila tuluyang sumabak nga sa tunay na labanan. Agad na ginamit ni Nathan ang lahat ng koneksyon at kapangyarihan niya upang matugis ang kanyang Tita Mildred. Nakatakas pa nga si Mildred dahil natunugan nga ito. Alam nilang totoo dahil sa biglang pagalis kasama si Nicole at Mikey. Una namang nahuli ang tauhang napagutusan ni Mildred ngunit tumamin din ito dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Dahil doon, nang mahuli nga si Mildred na paalis na nga sana sa bansa agad nga siyang dineretsyo sa kulungan. Pagkatapos ng maareglo ang lahat, umuwi na nga ang mag-asawa sa mansyon ng mga Sanchez kasama ang kanilang anak. Doon ipinaliwanag nila ang lahat ng nangyari kay Nicole 4 years ago at labis itong dumurog sa puso ng mga magulang ni Nathan. Nathan, pwede ba kitang makausap? Nagkatinginan naman sina Nicole at Nathan nilang sandali pa ang umiti si Nicole at kusang lumabas sa kanilang kwarto upang bigyan nga ng privacy ang mag-ama. I'm sorry for everything. Sad nga nito. Pa, iwan na po natin ang lahat sa nakaraan. Mahirap naman po kung parati tayong magkakagalit. Tumango si Pete, saka tinapik nga ang braso ng kanyang anak. Nagkamali ako ng tingin sa'yo anak. Naging selfish ako at hindi ko na naisaalang-alang pa ang feeling niyo ng mama mo. Ibang-iba ka sa akin pero mas mabuti kang ama at asawa ni Ethan. Salamat po pa. Ginagawa ko lang po ang sa tingin kong tama para sa pamilya ko. Pasensya na rin po kung marami po akong sinuway na utos niyo. Natawa na nga lamang si Peter at napailing. Alam mo, dahil sa walang tigil mong paghahanap kay Nicole, nalaman natin ang tunay na nangyari noon. Who knows kung ano pa ang kayang gawin ng Tita Mildred mo dahil sa insecurities niya sa sarili niyang pamangkin. Tanong nga ni Peter. Pa, kamusta na po si Tito Fidel? Hindi ko na po siya makontak simula kagabi.
Napabuntong hininga si Peter matapos mabanggit ang asawa ni Mildred. Apparently, base sa mga investigations, inosente siya sa lahat ng nangyari pero mukhang balak niyang bumaba sa kanyang pwesto at huminto sa politika. Sabi niya sa akin he's planning to focus sa kanilang sugarcane business pero sa ngayon, ididistansya raw muna niya ang sarili niya sa lahat. Tulad mo, hindi niya rin naman gusto basta-basta nalang iwan si Tita Mildred mo. Tingin ko naman ay mas ikabubuti niya yung paglayo muna, lalo na't marami pang kung ano-anong mga salitang natatanggap niya mula sa taong bayan. Sana naman maging okay lang si Tito Fidel. Sad nga ni Nathan. Huwag mo na silang problemahin, anak. Magiging okay ang lagay ng Tito Fidel mo. Parte pa rin siya ng pamilya. Tatawagan rin tayo ng tito mo kapag nakahinga-hinga siya. Hindi natin siya pababayaan. Napalingon naman si Peter sa kanyang apo na si Mikey habang abala ito sa pagkukulay nga ng kanyang coloring book. Mukhang komportable si Mikey sa bago niyang kwarto ah. Napangiti naman si Nathan at napalingon din sa kanyang anak. Masaya po ako na naging maayos na ang lahat. Ang dami nilang pinagdaanan ni Nicole. Tinapik ni Peter ang braso ng kanyang anak. Huwag na huwag kang tutulad sa akin, anak. Mahalin mo ang asawa at anak mo tulad ng ginagawa mo ngayon. Huwag kang mapapagod sa kanila, okay? At sila dapat ang priority mo. Tumango si Nathan at napayakap na nga lamang sa kanyang ama. Paano? Kumain muna tayo sa baba, anak. Napangiti nga si Nathan at agad namang sumunod sa kanyang ama habang karga-karga si Mikey. Sa kanilang hapagkainan ay nakaabang na nga sina Feliz at Nicole kasama nila Manang Rosa, Gina at Mark. Pinalilibutan nila ang hapagkainang punong-puno ng pagkain. Matapos maupo ang lahat, nanguna naman si Feliz sa pagdarasal. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang ibigay niyo. Maraming salamat po dahil hatid niyo po kami sa aming tahanan. Pati na rin po sila Nicole at Mikey. Gabayan niyo rin sana si Sam, pati na rin ang kapamilya naming si Mildred. Naway, tulungan niyo po siyang magbago. Pagsisihan ng mga nagawang kasalanan, lalong-lalo na kay Nathan at sa kanyang pamilya. Bless our food, our family, and our friends. Pagdarasal nga ni Feliz. O sige, kainan na! Masiglang saad naman ni Peter. Inalalaya naman ni Nathan ang kanyang magina sa pagkuha ng pagkain, lalong-lalo na nga si Mikey habang kumakain, panay ang pagkukwentuhan ng lahat at pagtatawanan, bagay na matagal nang hindi naranasan ng pamilya Sanchez sa kanilang hapagkainan simula nang mangyari ang trahedya kay Nicole 4 years ago. Nang matapos kumain ng lahat, nagtungo sila sa kanilang mga grupo. Ang mga babae sumama kay Feliz sa garden at doon ipinagpatuloy ang tinatawag nilang girl talk. Habang umiinom ng tsaa ang mga lalaki naman, nagtungo sa billiards room ng mansyon. Si Mikey naman dumiretso sa kanyang kwarto, kasama ang kanyang ina dahil inaantok daw ito. Nang makapasok nga si Nathan sa kwarto ng kanyang anak, naabutan nga niya si Nicole, na tahimik na pinapanood si Mikey. Hindi naman maiwasan ni Nathan na mapangiti. Alam mo, noon pa man, nagkaroon na talaga ako ng vision na magiging ina ka ng mga anak ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na wala akong ibang pakakasalan na babae kundi ikaw lang. Pero hindi ko inasahan na ganito pala kasarap panoorin sa personal. Napalingon naman si Nicole sa kanyang asawa at napailing. Bakit nandito ka? Baka mamaya hanapin ka na naman ni Papa. Tanong si Nathan, ngunit lumapit na nga lamang siya kay Nicole upang mayakap ito. Mas gusto ko dito kasama ka. Sus, ng bola na naman. Alam mo, proud na proud ako sa sarili ko. Alam mo kung bakit? Kasi nakilala kita. Kahit na nagpapanggap kang ibang tao, malakas talaga yung kutob ko eh. Ganun siguro talaga pag mahal na mahal mo yung isang tao. She, more like naging desperado. Paano kung hindi talaga akong asawa mo nun? Ibig sabihin may in love ka sa kamukha ko lang? Natawa na nga lamang si Nathan at napataas na nga lamang ng kanyang kamay. Alam niyang kailangan nga niyang pag-isipan ng maayos ang kanyang sagot dahil paniguradong malilintikan siya sa kanyang asawa. Nagkaroon na ako ng instinct na sundan ka. Dahil ikaw yun. Yun din tinitibok ng puso ko. Kaya magibangan niyo ka pa, my heart will always tell me otherwise. Hindi nagsisinungaling to.
Itinuro naman ni Nathan ang kanyang pulsa dahilan upang matawa lamang si Nicole. Politician ka nga talaga ano? Ang galing mong mambola eh. Nagsabi lang ng totoo ng bola ka agad. Mahigpit na niyakap ni Nathan si Nicole at akmang hahalikan ito nang mapansin nilang gising na pala si Mikey at nanunood sa kanila habang may matamis na ngiti sa labi nito. I love you, Mommy, Daddy! Nakangiting saad ng bata. Napangiti naman ang mag-asawa at tinabihan ang kanilang anak sa kama nito. I love you, anak. Huwag kang lumaki ng mabilis, babawi pa kami nila lolo at lola mo sa'yo. Saad nga ni Nathan. I love you, Mikey. Niyakap naman ni Nicole ang kanyang mag-ama at nagpatuloy sila sa pagkukulitan. Tila ba ang lahat ng dilim na bumabalot sa kanilang buhay noon ay tuluyan ng napalitan ng liwanag at pag-asa. Ngayong muli nang kasama ni Nathan ang kanyang mag-ina at nabigyan na rin ng hustisya si Sam na paniguradong nagbabantay sa kanilang pamilya mula sa itaas. Nagpatuloy si Nathan sa pagtakbo bilang gobernador at sa suporta ng kaniyang pamilya. Sa wakas ay nakaupo rin si Nathan sa posisyong matagal nang hinahangad ng taong bayan para sa kanya. Nagpatuloy si Nathan sa pagsisilbi sa bansa at mamamayan kasam ang kaniyang asawa. May ilang mga charity programs na pinamunuan din ni Nicole at naging malaking parte na ng kanilang buhay ang paglilingkod sa kapwa. Lumaki rin si Mikey bilang isang mabuting bata. Sa gabay ng kaniyang mga magulang at pamilya, nakapagtapos si Mikey ng kursong political science at nagpatuloy sa law school. Pangarap ni Mikey na magamit ang kaniyang pinag-aralan upang matulungan ang mga naapi, tulad na lamang ng pagtulong ng kaniyang mga magulang sa mga nangangailangan. Mommy, Daddy, kinakabahan po ko. Paano po kung hindi po ako makapasa? Napangiti ang mag-asawang Nicole at Nathan matapos sabihin ni Mikey ang gumugulo sa kaniyang isip. Kasalukuyan kasi silang nasa kwarto ng binata ngayon upang tingnan ang resulta ng bar exam na kinuha ni Mikey. Niyakap ni Nicole ang kaniyang anak sa kamarahang hinaplos ang likod nito. Sigurado naman akong papasa ka, anak. Hindi ka kinulang sa aral at mas lalong hindi ka kinulang sa pagdarasal. Pero kahit na anumang maging resulta, hindi pa naman doon nagtatapos ang journey mo. Andito kami lagi ng daddy mo, pati sila lolo at lola mo. Saad nga ni Nicole sa anak. Tama ang mami mo, anak. Don't think too much about it. Come on, buksan mo na ang laptop mo nang makita na natin ang hotel. Napangiti naman si Mikey sa kanatawa. Napahinga siya ng malalim bago niya binuksan ang kaniyang laptop. Agad siyang dumiretso sa link ng bar examination results at hinanap ang kaniyang pangalan. Sanchez, ayun! Sanchez Michael! Napahiyaw sa saya ang mag-asawa at napayakap sa kanilang anak habang si Mikey naman ay hindi na naiwasan pang maiyak sa tuwa. Abogado ng anak namin! Proud na sigaw nga ni Nathan sa kanilang bintana dahil upang matawa nga sina Nicole at Mikey. Congratulations anak, lahat ng pagod mo, ng puyat mo, everything was worth it. Saad ni Nicole. Thank you mommy, para sa inyo to ni daddy. Pati na rin kay Sam, alam kong kasama ko siya sa buong journey ko, lagi kong nararamdaman na nasa malapit lang siya at ginagabayan ako. Mahigpit na niyakap ni Mikey ang kaniyang ina sa kahinalikan ito sa noo. Humabol naman si Nathan at ikinulong sa kaniyang bisig ang kaniyang mag-ina. Mahal na mahal ko kayo. Madamdaming saad nga ni Nathan. Napangiti naman si Nicole at hindi maiwasang maiyak sa pagkakataong iyon. Nanumbalik sa kaniya ang mga mahihirap na sitwasyon na lampasan niya noon habang pinalalaki si Mikey sa isang lugar na malayo sa buhay na nakasanayan niya. Yung mga panahon na isinugal niya ang lahat para lamang sa kaligtasan ng kaniyang anak. May mga panahong muntikan nang sumuko si Nicole sa sobrang hirap. Ngunit hindi siya nagpatalo sa kaniyang sariling kahinaan dahil alam niyang may buhay na nakasalalay sa kaniya. At kasabay noon, hindi rin sumuko si Nathan na hanapin ang kaniyang asawa
kahit na walang kasiguraduhan kung ano ang nangyari dito. Kahit na marami na ang nagsasabing dapat na siyang sumuko, hindi nakinig si Nathan hanggang sa sinagot ng Diyos ang kaniyang mga hiling. Tunay nga na kung ano ang para sa iyo ay darating pa rin sa iyo. Tulad na lamang ng pagmamahalan nila, Nathan at Nicole. Anumang pagsubok ang sumubok na ipaglayo sila sa isa't isa, binalot man sila ng takot, desperasyon at sakit. Pinagtagpo pa rin sila sa huli at muling nagkasama. Hanggang ngayon, sina Sam at Mikey pa rin ang pinakaimportanteng kayamanan na mayroon si Nicole sa mundo, ngunit si Nathan naman ang pinaka-source ni Nicole ng lakas para magpatuloy sa buhay. Ngayong nakapagtapos na si Mikey, alam ng mag-asawa na paparating na sila sa bagong yugto ng kanilang buhay kung saan magkakaasawa rin si Mikey at mabibigyan sila ng mga cute na apo. Gayunpaman, handa sina Nicole at Nathan na harapin ang mga pagsubok na kalakip nito dahil para sa kanila ang pinakamalakas na puwersa ay ang pagmamahal ng isang pamilya na kaya tayong itulak upang maabot at malampasan ang kahit na ano. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Nathan at Nicole. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia,
Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.